Hindi mo na kailangan gumastos sa labas para makakain ng ganito kasarap na pork tonkatsu dahil kayang-kaya mo itong gawin sa bahay. Napakadali lang nitong lutuin kaya tara wala nang patumpik-tumpik pa, simulan na agad natin. Kailangan lang natin dito ng magandang quality ng pork chops at bilangin nyo na lang kung ilan kayo sa bahay. Napakamahal ng isang serving nito sa mga restaurant. Pero kapag kayo mismo ang nagluto, napakarami na ng 300 pesos nyo. So tatanggalan lang natin yan ng pinakabalat at huwag nyo yung itatapon dahil pwede pa natin yung ihalo sa munggo. Then tatanggalin din natin yung mga buto-buto sa gilid. At dahil medyo matigas nga yung cut na to ng pork, para lambutin muna natin. Pwede tayong gumamit ng likod ng kutsilyo at papaluin lang natin to hanggang sa mag-breakdown na nga yung kanyang mga tissue at maging malambot. Kung meron naman kayong meat pounder kagaya nito, pwede nyo yung gamitin. At ang pinaka-goal natin dito para malaman natin na malambot na ay yung numipis na yung pork chop. Medyo makapal nga yung pork chop at kapag manipis na kagaya nito, ibig sabihin malambot na yan. So, titimplahan na natin yan ng marami-raming salt at pepper. Then, maglalagay din tayo ng garlic powder. At konting calamansi juice dahil makakatulong din to sa pagpapalambot ng karne. Then, isiso na natin yung mabuti at make sure nyo lang yung lahat ng pork chop ay matitimplahan. Then, babad lang muna natin yan. Prepare lang muna natin yung ating repolyo. Isa-slice lang natin to ng maninipis. At instead na mayonnaise yung gamitin natin, gagamit tayo dito ng yogurt para mas healthy. Timplahan lang natin yan ng konting salt at pepper and then iset aside lang muna natin. Ngayon naman gagawin natin yung ating tonkatsu sauce. Gagamit lang tayo ng 3 kutsara ng banana ketchup, kalahating kutsara ng oyster sauce at 1 kutsara ng soy sauce, paminta powder at kalahating kutsara ng white sugar, tapos maglalagay din tayo ng sesame oil. Then i-mix na lang natin yung mabuti. Then set aside lang natin yan at i-coat na natin ng flour yung ating pork chop. Tapos, isaw-saw naman natin dito sa binatil na itlog. And then, i-coat na natin ng breadcrumbs. So, dapat generous amount ng breadcrumbs yung ilalagay natin. Tapos, i-press-press natin para talagang dumikit. And then, i-deep fry na natin yan sa mainit na mantika. So, kailangan mainit na mainit yung inyong mantika para hindi siya maging soggy at oily. At maging crispy outside at juicy inside yung ating pork tonkatsu. Hintayin lang natin na maging golden brown kagaya nito at kapag naluto na, ilagay nyo muna sa wire rack para hindi mag-create ng steam sa ilalim at maging soggy yung ating tonkatsu. O diba, napaka-crispy pero napakalambot ng laman yan. At lalagyan na natin yan ng ating napakasarap na tonkatsu sauce. At sesame seeds na rin para talagang pang restaurant yung quality. Napakarami na talaga makakakain sa 1 kilo ng pork chop. Kaya kung gusto nyo rin magluto nito, meron tayong kompletong listahan ng mga sangkap dyan sa baba. At sana'y nagustuhan nyo ang ating recipe for today. Enjoy!